Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatul Kubra, talaga yung mismong araw ng paghuhukom. So isiningit dito na chapter ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah, yung mga dalil ng pag-iral ng kabilang buhay. Napakaganda ng pagtalakay nito kasi magamit natin itong mga argumento dito, lalong-lalo na sa da'wah. Not necessarily sa mga atheists, kasi iba hindi sila naniniwala, tapos ito yung mga batayan, lalo na sa Quran. Pero kahit sa mga tao na naniniwalang may araw ng paghuhukom, may kabilang buhay, pwede natin magamit itong mga dalil na ito. Mga Kristiyano halimbawa, naniniwala sila may kabilang buhay. Pero malabo yung paniniwala nila eh. Diba kapag mamatay ka nga, sa paniniwala nila, pag magkakamalay ka, nandun ka na sa pinto ng paraiso. Pinto. Tapos kakatok ka dun, andun si San Pedro. Tapos itingnan San Pedro yung kanyang listahan. Saan ka ba? Sa paraiso ka ba o sa impyerno? So ginawa nila San Pedro na tagapaghatol. Kumbaga. Tapos ngayon, dun naman nakalito yun nga nabanggit ko na ng nakaraan. Bakit ganun? Ano pang silbi ng araw ng paghuhukom kung pagkamatay mo naman pala, papasok ka na sa paraiso o impyerno? Kaya yung palusot nila, magkakaroon ng paghuhukom para sabay-sabay hatulan yung tao. Tapos ganun din, papasok sila. Bakit pa nga? Ba't kailangan pa ulit-ulitin? Bakit pa kailangan ulit-ulitin? Ano ba? Pakatulad sa batas ng tao. Ganun sa batas ng tao eh. Magkaroon ka ng kasalanan, bawa 'di ba yung sa mga kaso ng yung mga nai-involve sa aksidente sa trapiko. Ikukulong nila 'yon. Tapos sa kanila imbestigahan. Bawa may sumingit na motor, nasagasaan ng truck. Kukulong nila yung driver. Tapos saka sila mag-iimbestiga. Tapos palalayain nila yung driver kalaunan. Kagaguhan yun. Bakit ba ikukulong yung tao na walang kasalanan, malinaw? Tapos kunwari mag-iimbestiga kayo o kaya magkakaroon ng hearing. Tapos pawawalang sala nyo yung tao sa loob ng isang buwan. Isang buwan muna siya makukulong. Hindi na sayang isang buwan niya. Baluktot yung batas na yan eh. Yung lahat na lang ng nai-involve sa traffic accidents o vehicular accidents. Kahit hindi ikaw yung may kasalanan, basta ikaw yung kumbaga, yung isa napatay, ikaw hindi. Ikaw yung makukulong, walang kwenta talaga. Walang kwenta. Yun nga lang makulong ka isang araw, abala na yun eh. Paano yung trabaho mo, napakalaking abala. Napakawalang kwenta talaga ng ilang mga batas ng tao. Napakawalang kwenta. Parang ganun yung mangyayari sa paghuhukom nila, yung paniniwala nila sa kabilang buhay. So hindi ganun. Hindi ganon. Kaya totoo yung araw ng paghuhukom. Kasi magiging madali ito para kay Allah. At maraming mabatayan dito lalong-lalo na para sa mga nagdududa. Yung mga nagdududa. Posible nga Kristiyano mismo pero ganito yung pananaw nagdududa siya kung bubuhayin pa ba siyang muli. Kasi iniisip niya, to see is to believe daw. Dapat nakikita muna natin na may na-impyerno, may na paraiso para maniwala sila. Pero nga hindi ganun eh. Sinadya yun ni Allah na magiging al-ghaib. Sinadya yun ni Allah na magiging lingid sa atin. Yung Arabian, pangapat na nababanggit. Kudratuhu tabaraka wa ta'ala ala tahwilil khalqi min halin ila halin. Si Allah, meron siyang kakayanan na baguhin ang kanyang nilikha mula sa isang anyo patungo sa isa pang anyo. O, mula sa isa pang kalagayan patungo sa isa pang kalagayan. Nga iniisip ng mga tao. Alladhina yukadzibuna bil ba'thi yarawna halakal ibad thumma fana'ahum fit turab fayadunnuna anna i'adatuhum ba'da dhalika mustahila. Kaya kapag nakita daw ng mga kuffar, mga nagpapasinungaling sa kabilang buhay, kapag nakita nilang pagkamatay ng tao, tapos siya ay madudurog na magiging lupa,
inakala nila imposible na ang tao ay mabuo muli mula rito. Waqalu ay dadalal na fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Sa sinasabi nga nila, kapag sila raw ba ay dalal na. Yung dalal na rito, iba yung dalala pagkaligaw. Pero ang kahulugan dito ng dalala dito, yung mawawala na sila sa lupa. Yun yung mawawala sila sa lupa. Maglalaho, kumbaga. Kapag nawala na kami sa lupa, tunay ba na kami ay magiging bagong nilikha? O tunay ba kami na lilikhain muli na bagong nilalang? So yun yung tinatanong nila. Sa yung dalala nga dito na tinutukoy, na siya ring dalala sa Quran na pagkaligaw. Wal muraro bid dalali fil ardi tahallulu ajsadihim. Ang tinutukoy na dalal dito sa lupa ay ang paglaho, pagkaabo ng kanilang mga katawan sa lupa. Summa iktalataha biturabil ard. At pagsama nito sa lupa, dito sa kalupaan. Takulu dallas samnu fit taami idadaba wa in ma'a fihi. So ito halimbawa doon sinasabi ng mga Arabo. Kapag ginagamit nila yung salita na ito, yung ngayon dalla, yung pagkatunaw. Halimbawa, yung butter daw, yung butter, yung ano ba Tagalog ng butter? Hindi ko. Parang wala Mantikilya. Yan, yung pala yung Tagalog ng butter, mantikilya. Bihira na kasi magamit Yung butter daw ay natutunaw sa pagkain at tumahalo dito. So, ganun nga yung mangyari sa katawan ng tao kapag iba na bulok na siya, magiging alikabok na siya. Hindi mo na makikilala. Saan doon yung bahagi ng tao? Saan doon yung bahagi ng lupa na pwedeng taniman? Ayun nga, sa dinami-dami na ng tao na nabuhay mula nung unang panahon. Diba? Maaaring ilang parte ng lupa na nakikita natin na likabok. Bahagi talaga ng dating tao na nabuhay sa mundo. Ganun siya. Paikot-ikot lang dito sa mundo. At pagkabubuhay na silang muli ni Allah, magiging madali na lang yun kay Allah na tipunin muli. Again, di sinabi nga, وَقَدْ بَيَّنَ الْحَقَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَكْتَرِ مِنْ مَوْضِئٍ أَنَّ مِنْ تَمَامِ الْأُلُوهِيَّةِ وَرُبُوبِيَّتِهِ قُدْرَتُهُ عَلَى تَحْوِيلِ الْخَلْقِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ. Sa iba't ibang mga nababanggit sa Quran ay natutukoy yung kumpletong kapangyarihan ni Allah. Yung kanyang kumpletong pagkapanginoon at kanyang pagkadiyos. Na baguhin ang kanyang nilikha mula sa isang bagay patungo sa isa pang bagay. At sa iba't ibang mga kalagayan. Di ba yung tao na nga lang, di ba? Ilang kalagayan ba yung pinagdadaanan ng tao? Una, nilikha tayo ni Allah sabay-sabay yung kaluluwa natin. Kaluluwa. Tapos nilikha yung katawan natin sa sinapupunan ng ating mga ina na walang kaluluwa. Tapos nilagyan ng kaluluwa. Tapos pinanganak tayo. Tapos doon pa lang sa sinapupunan, di ba iba-iba yung anyo ng tao doon. Tapos pagkapanganak niya, nag-iiba na naman ang anyo. Tapos yung pinanganak siya, nag-iiba yung lalo yung anyo niya, di ba? Baby siya, tapos lumalaki. Meron pa nga nangyayari Ipinanganak lalaki. Tapos pagtanda, naging babae. So, nagbago rin yung anyo. Magbabago yung anyo talaga ng tao. So, kayang-kaya ni Allah na ulit-ulitin yung kanyang nilikha. Tao nga, binagbago ng, ang tao nga may kakayanan baguhin yung anyo niya. Diba? Paano pa kaya si Allah? Nabanggit na sa Quran, yung mga pinarusahan niya, ginawa niyang baboy, ginawa niyang unggoy. Paano pa kaya itong mga bagay na ito? Walida fa innahu yumitu wa yuhyi. Dahil dito si Allah, may kakayanan siyang magdulot ng kamatayan at bumuhay muli. Wa yakhluqu wa yafni. May kakayanan siya na lumikha at
Kumbaga, tanggalin sa pag-iral ang kanyang nilikha na ito. Yung fana na tinutukoy dito, yung fana, kumbaga pagkawasak, paglaho, as in maglalaho talaga na hindi na umiiral. Kayang gawin yun ni Allah. Dinulot tayo ni Allah na umiral mula sa kawalan, kaya niya tayong ibalik sa kawalan. Parang yung mga hayop, di ba? Sa araw ng paghuhukom, matapos silang maggantihan yung mga hayop, magiging alabok na lang sila. Magiging alabok. Pero yung tao naman may inggit, lalo na yung mapupunta sa impyerno. Sasabihin nila, di ba? Sana naging alikabok na lang sila na katulad ng mga hayop para hindi na nila dadanasin habang panahon yung parusa sa impyerno. So kaya ni Allah. Wa yukhrijal hayya minal mayyit wal mayyita minal hayy. At kaya ni Allah na palabasin ang buhay mula sa patay. At kaya niyang palabasin ng patay mula sa buhay. May tafsir ito itong aya na ito. Ito yung dito yung sinabi nga ni Allah. Maganda tafsir doon sa aning pagkakasabi ni Allah na yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijal mayyita minal hayy. Napakaganda nung nito sa Suratul An'am verse 95 to 96. Sa ikabuan ng aya, innallaha falikul habbi wan nawa. Tunay na si Allah ay nagdudulot na yung buto ng halaman, puno man yun o gulay, siya nagdudulot na sumibol ito. At yun nga, yung sinasabi nga ng mga scientists, kamangha-mangha yung pagsibol ng buto kasi ilangan ito ng matinding enerhiya. So, titingnan mo, no? Maraming mga bagay yung nakikipag-interact doon sa buto. Di ba yung buto? Ba yung munggo, di ba? Kaya mong iimbak yun ng ilang taon, hindi masira. Inshallah, yung buto ng munggo. Pero kapag yun nakadetect ng moisture, ng pagiging basa, may tinanim sa lupa, tas nadiligan, magiging toge. Yun yung toge kasi, yung nagsisimula na siyang mag-sprout. So lumalabas na yung kanyang ugat at lumalabas na yung kanyang tangkay. Yun nangangailangan niya na matinding enerhiya para magawa niya yun. Tas alam niya kung saan niya patutubuin yung ugat niya. At alam niya kung saan niya patutubuin yung tangkay niya at yung nauna niyang mga dahon, alam niya. Pero yan, sinong nakakaisip na gumawa, kahit tao hindi nakaisip na makalikha ng ganun na bagay na may buhay. Si Allah daw nagpapasibol sa mga buto ng halaman. Si Allah raw ang nagpapasibol ng buhay mula sa patay. At siya ang nagpapasibol ng patay mula sa buhay. So dito, yung ginawang example dito ng mga scholar, lalo-lalo na sa tafsir, yung binanggit ng tafsir, yung manok. Sa pinalalabas daw ni Allah mula sa manok, yung walang buhay. So yung manok buhay, di ba? Tapos lalabas mula sa kanyang itlog na walang buhay. Yung itlog wala pa namang buhay yun eh. Kahit fertilized pa yun na itlog, kailangan yun na malimliman para magkaroon ng sisiw. At siya rin yung nagpapalabas nga ng buhay mula sa patay. Sa itlog dati walang buhay. Pero kalaunan nagiging sisiw. Sa pamagitan ng init. Sa pamagitan ng init. So yun yung ginawa nilang halimbawa. So ganun din yung halaman. Yung halaman din. Yung bunga ng halaman, wala namang buhay yun eh. Pero nanggaling siya sa may buhay na puno. Yung bunga ng mangga, yung mangga walang buhay yun. Pero yung puno may buhay. Pero kalaunan, kapag yung buto na ng mangga na itanim, na walang buhay, kalaunan magkakabuhay din. So ito yung tinutukoy ni Allah. So kaya niyang, kumbaga, pagpalit-palitin yung anyo ng kanyang mga nilikha. Buhay, patay, patay, buhay.
Kahit sa tao ilang beses ba nangyayari sa tao yung ganyang kalagayan? Tuwing nang natutulog tayo, di ba? Patay tayo wala yung kaluluwa natin. Pero pagka nagising tayo, binabalik ni Allah yung kaluluwa natin at tayo ay nabubuhay muli mula sa maliit na kamatayan yung pagkatulog. Dalikumullahu, yaon si Allah, fa'anna tu'fakun. So paanong nagagawa ninyo na lumayo sa katotohanan? Falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakanaw wa syamsa wal kamara husbana. Siya daw yung nagdudulot na sumibol yung isbah, yung umaga. So dito papansin ninyo, ito sa unang aya sa 95, falikul habbi. So dinudulot ni Allah na sumibol yung buto ng halaman. So ganito rin yung pagsibol ng araw sa umaga. Parang halaman din na tumutubo. Mula sa maliit tapos lumalaki. So siya raw ang nagpapasibol ng umaga at nagdulot na ang gabi ay maging pahinga. Nagdulot na ang gabi ay magiging pahinga. At dinulot niya rin ang araw at buwan, yung sun at saka yung moon ay magiging husban. Magiging mga bagay na sa pamagitan nito nabibilang natin ang panahon. Sa pamagitan ng araw, nabibilang natin yung araw. At yung buwan naman, nabibilang natin yung months. Kung lumipas na ba yung months. Kung Ramadan na ba. Kung Shawwal na ba. Nalalaman natin sa pamagitan ng pag-obserba sa buwan. Dito nga, mula sa sinabi na ito ni Allah, nakikita natin, minal habbatil jamida as-sama yukhrijullahu nabtatan gadatan khudra tazhur wa tuthmir. So mula raw sa buto, yung buto ng halaman na walang buhay, wala pa namang buhay kasi yun kailangan may tanim muna siya bago magkaroon ng buhay. So mula rito sumisibol yung mga berdeng halaman na namumulaklak at nagkakaroon ng bunga. At itong buhay na halaman na ito kalaunan sa paglipas ng panahon, thumma tu'ti hadihin nabata alhayya hububan jamidatan mayyitatan. Pagkatapos nito yung halaman na ito na tumubo, magpapalitaw din siya ng buto na katulad ng buto na pinanggalingan niya na walang buhay. So ganyan, yun nga sinabi ni Allah na pinalilitaw niya, pinasisibol niya yung patay mula sa may buhay at pinasisibol niya yung may buhay mula doon sa patay. Wa minat tuyuri al-hayya yukhrijul bidul mayyit. Nga, mula sa mga ibon na buhay, lumalabas ang itlog na patay. Wa minal baydil mayyit tukhrijut tuyuru al-mutaharrika al-mugarrada allati tantalik fi ajwazil fada. At mula naman sa itlog na ito na patay, nagkakaroon ng buhay. Mga ibon na humuhuni at lumilipad sa langit. So, ganito si Allah sa kanyang paglikha. Yung nga, inna takallubul ibad mautun fahayatun. So tunay na ang pagpapalit-palit ng mga alipin ni Allah, ng mga nilikha ni Allah sa iba't ibang kalagayan. Walang buhay, tapos may buhay. Tumahayatun pamautun. At nung nagkaroon siya ng buhay, babalik siya na mawawala ng buhay. Ang lahat ng ito ay dalilun azim ala kudratillahi taj'alun nufus taqda'u li'udbatihi wa sultanihi. Lahat ng ito ay dalil sa kapangyarihan ni Allah. At ang sino man na nagmumuni-muni sa kapangyarihan na ito ni Allah, siya ay magpapakumbaba sa kadakilaan at kapangyarihan ni Allah na napakatindi. Kaya ngayon mga kuffar, mayabang yan kasi di nila nagagawa ito na magpakumbaba kay Allah. Pero mananampalataya, lalong-lalo nila nakakakita ng kapangyarihan na ito ni Allah,
nagpapakumbaba sila kay Allah. Nagpapakumbaba sila lalo kay Allah. Kaya nga yung doon sa Quran, lagi nababanggit yung laayatin liulil albab, mga tanda para sa mga may bukas na pag-iisip. At gayon din tungkol sa mga mutawassimin at yung mga yatafakkarun. Lahat ng ito tinutukoy dito yung mga tao na matatalino na nagmumuni-muni sa mga nilikha ni Allah. Na ganun ang mananampalataya. Nagmumuni-muni sa mga nilikha ni Allah. Hindi katulad ng kuffar, walang pakialam yan. Walang pakialam ang kuffar. Problema niya lagi yung saan siya magkakapera. O saan siya liligaya, saan siya makakuha ng pakinabang. Pero mananampalataya, ganito palagi ang kanyang mentalidad. Kaya ang sabi ni Allah, Surah Al-Baqarah verse 28, Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Paano ninyo nagagawang hindi manampalataya kay Allah? Samantalang kayo noon ay walang buhay at binuhay niya kayo. Thumma yumitukum thumma yuhyikum. At pagkatapos ito ay dudulutin ni Allah na mamatay kayo at pagkatapos ay bubuhayin niya kayong muli. Thumma ilayhi turja'un. Pagkatapos ito ay tungo sa kanya, kayo ay ibabalik. Kayo ay ibabalik. So itong mga patunay na ito ay matatagpuan din na magkakasama doon sa isang aya. Yan sinabi ni Allah. Sa Surah Yasin, verse 78 to 83. So, serye ito ng mga aya. Sinabi ni Allah, وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَ. Yung mga tao raw, nagbibigay siya ng halimbawa. Baga, inilalarawan niya si Allah sa iba't ibang mga paglalarawan. At mga paglalarawan na yung kadalasan, hindi marapat kay Allah. So, inilalarawan niya si Allah at nakakalimutan niya kung paano siyang nilikha ni Allah. At yung mithal na binibigay niya kay Allah, Qala man yuhyil idama wa hiya ramim. Sasabi ng naglalarawan na ito kay Allah, kumbaga nilalarawan niya yung kapangyarihan ni Allah, minamaliit niya. Sino pa ba magbibigay sa amin ng buhay kapag kami ay nabulok na? Sino pa ba ang bubuhay sa ating muli kapag tayo ay nabulok na? At yung buto natin nagkadurog-durog na. So pinapasabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kul yuhiha alladhi ansha'aha awwala marra. Sabi mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre, bubuhayin siyang muli nang siyang lumikha sa kanya sa unang pagkakataon pa lamang. Yun pa lang, di ba? Napaka linaw ng patunay nito. Paano mo magagawang magduda? Nilikha ka nga mula sa kawalan eh. Tapos nagdududa ka kung bubuhayin ka bang muli. Mas madali na lang yun, yung buhayin kang muli. Mas madali na lang yun, nabuuhin kang muli. Mas magiging madali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Yung lumikha sa iyo mula nung una pang panahon na nilikha ka niya mula sa kawalan, siya sa lahat ng paglikha ay nakaaalam. Alam ni Allah ang kanyang mga nilikha. Kilala niya at alam niya kung paano niya ito lilikhain. Alam niya kung paano niya ito lilikhain. Alam niya kung anong magdudulot na manatili itong buhay. Alam niya kung anong papatay dito sa kanyang nilikha. Alam niya kung anong pangangailangan. Lahat-lahat alam ni Allah. So paano nagdududa pa ng tao? So paano nagdududa pa ang tao na kayang buhayin siya ni Allah muli? Nga si Allah sa kanyang lahat ng nilikha ay nakababatid, nakaalam. Alladhi ja'ala lakum minas syajari al-akhdari naran faida antum minhu tukidun. Yung Panginoon na ito na pinagdududahan mo na kaya kanyang buhayin muli, na nakakalam sa kanyang mga nilikha, siya ay nagpapalabas ng apoy para sa inyo mula sa puno na luntian. At mula sa puno na yon, diba yung puno na yun kanina luntian, may mga dahon, buhay, tapos pinutol natin. O ngayon mula doon nagkaroon ng apoy na ginagamit natin panluto, ginagamit nating pampainit, at iba pa. Pinanggagalingan ng ilaw, at iba pa. Ibig sabihin dito, huwag kang magduda. Huwag kang magdududa.
Yung sinabi rin muli ni Allah doon sa sumunod na bahagi ng aya. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Ang siyang lumikha ba ng kalangitan at lupa ay walang kakayanan na lumikha ng katulad ng mga ito. So, di ba? Si Allah nilikha niya yung kalangitan at lupa. Hindi ba niya kaya lumikha uli ng katulad nito? Kaya niya. Kung gugustuhin niya, kaya niyang ulit-ulitin yung kanyang paglikha. Kaya niyang ulit-ulitin. Kasi nilikha niya na yun nung una eh. Magiging madali na lang yung pangalawa. Kaya naalala ko bigla yung yung tanong lagi ng mga pilosopo. Bakit daw si Allah hindi lumikha ng isa pang Diyos na magiging katulad niya? Kasi sabi ng mga pilosopo eh. Kasi di ba para kumbaga para sasambahin din ng mga tao. Pero kumbaga makikita mo din napakatinding kaligawan talaga. Paano pupasok pa sa isip nila yun na bakit kailangan pa ng Panginoon na lumikha ng Diyos na katulad niya. Samantalang kaya naman niyang gawin ng lahat. Pero ang sagot doon, hindi gagawin yun ni Allah. Ang unang dahilan, si Allah nga hindi nilikha eh. Ibig sabihin kapag lumikha siya ng katulad niya na magiging Diyos, ibig sabihin hindi Allah yun kasi nilikha eh. Diba? Walang lumikha kay Allah. Kapag lumikha siya ng kapag magkakaroon ng syntax error, logically, hindi pwede. Hindi pwede. Makikita mo, bobo rin yung mga namimiloso po eh. Si Allah walang tagapaglikha, tapos gusto mo, lilikha siya ng iba pang Diyos para magiging katulad niya. Pag lumikha siya ng anuman, kahit lumikha pa siya ng Allah, katulad niya, o ano pa man, hindi yun magiging Allah. Iniisip nyo na lang yun. Iniisip nyo lang yun. Yung problema sa tao. Yun ang problema sa tao. So si Allah kaya niyang ulit-ulitin yung kanyang mga nilikha. Kaya niyang ulit-ulitin. At yung wa huwal khallaqul alim. Bala wa huwal khallaqul alim. So, bagkus si Allah siya ang tagapaglikha na maalam. Siya ang tagapaglikha na maalam. At sa kanyang paglikha, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu ano karugtong nito? Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu, tunay na kun fayakun. Tunay nang iutos lamang niya. Kapag meron siya naisin na anumang bagay, ang sasabihin niya lang kun, mangyari, fayakun. At ito ay mangyayari nga. Hindi kailangan ni Allah magpakahirap kasi makapangyarihan siya. Kaya niyang gawin yung mga bagay-bagay ng madali. Yung tao nga, di ba? Gusto ng tao makagawa ng kotse, halimbawa. At andyan na, nakaayos na yung kanyang factory. Andyan na yung mga robot. Andyan na yung mga tao. Pipindutin niya na lang yung switch eh. Mas madali para kay Allah yung paglikha kaysa doon. Mas madali para kay Allah ang paglikha kaysa sa ginagawa na yun ng tao. Subhanalladhi biyadihi malakutu kulla shay' wa ilayhi turja'un. Luwalhati kay Allah na nasa kanyang kamay ang paghahari sa lahat ng bagay at tungo sa kanya kayo ay ibabalik. At tungo sa kanya kayo ay ibabalik. So, dito malinaw yung sinasabi nga ni Allah. Na silang mga nagbibigay ng halimbawa kay Allah na sinasabi nila wala siyang kakayanan, na paano raw magagawa ni Allah na buhayin muli yung tao na nabulok na naging alikabok na. Kasi nangyari sa, kumbaga may naiulat sa mga hadith, waladi darabal mithal ahadu malahadatul Arab. So meron daw Arabo na pagano o atheist. Sabi niya, wakatabassun na tadkuru an nahadal kafir al mulhid jaa biadamin baliin. Dumating daw itong atheist na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dala-dala yung alikabok, alabok na galing dun sa buto na nalusaw na o na nabulok na. So, pwedeng hinukay pa nila yun, yung mga gago talaga para lang
maano yung argumento nila, mapakita nila. O ito buto, naagnas na o nabulok na alikabok na. Summa fatathu summa nafakahu. Dala-dala niya raw yon yung buto na yon na nadurog na. O pwedeng buo pa yun, dala-dala niya. Tapos tinurog pa niya yun sa harapan daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos inihipan niya. O yan, kumalap. At ngayon sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, ataz'am anna Allah yab'athu hada? O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaangkin mo ba na si Allah kaya niyang buhayin muli yan, yung alikabok na yan, nagkalat na? So, paano pa yung mabubuhay muli? Wala talaga yung tao pagka walang pananampalataya. Fa'anzal al-haqq tabaraka wa ta'ala hadhil ayat. So ito yung sababun nuzul ng aya na ito, suratu Yasin. Ito yung sagot ni Allah sa kanila. Muayyiran hadal kafir bijahlihi wa dalalihi. Kumbaga, pinapagalitan ni Allah yung kafir na ito sa kanyang kamangmangan at sa kanyang pagkaligaw. Kumbaga, pinapagalitan ni Allah, tinatama niya yung kanyang pagkaligaw at kawalang pananampalataya. Waliyadu billah. Hindi na nabanggit dito kung ang nangyari dun sa tao na yun, kung nag-Muslim ba siya o ano. Pero ito yung sababun nuzul. Merong humamon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinahayag ni Allah ito mga aya na ito ng suratu Yasin. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.